Ting umaga sa pamilya po, love is real. Pero same din po na wounds are real. Yung sugat, ano? Minsan po ang pinakamasakit na salita galing sa taong, alam mo yon, pinakamalapit sa atin. Kaya kung di tayo po aware, minsan, alam mo yung pinakamatagal maghilom na sugat, hindi galing sa ibang tao yan eh. Kundi mga tao mismo sa loob ng tahanan. Pagka nanggaling sa labas, medyo kaya mo dahil hindi mo naman makikita eh. Pero pag sa loob ng pamilya, isang nasabing salitang masakit, pangakong hindi natupad, yung favoritism na naramdaman ng isang anak, silent treatment na tumagal, o isang apology na hindi dumating. Minsan, yun po yung mga tumatagal. Ang hirap kasi pag stranger, pwede mong i-brush off kumbaga, pero kapag pamilya, o kaya nakasakit sa atin, daladala natin yung sakit kahit nasa iisang bahay lang kasi tayo, iisang chat group, iisang reunion na attendant, iisang aplido madalas. Kaya sabi sa Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito po yung forgiveness na tinatawag. Alam ko, this is something na napakahirap gawin, pero pag tinignan nyo po, no, hindi naman ibig sabihin ng forgiveness, kinalimutan mo na yung nangyari. Or minaliit mo lang. Hindi, wala naman yon. Hindi, okay lang yon. Ang forgiveness po, hindi denial ng pain. Ang forgiveness ay pag-surrender ng pain sa Diyos. Kasi alam mo, sinusunod kita dahil iniutos mo ito. Dahil, sabi, gaya ng pagpapatawad na natanggap sa atin. Ang pagpapatawad po ay nagsasabing, Lord, may nangyari, nasaktan ako, pero ayoko yung sugat, makontrol ako, o ikulong ako. Minsan naisip natin kapag nagpatawad, talo. Forgiveness doesn't make the other person right. It just sets you free. Ikaw po'y pinalalaya pag ikaw'y piniling magpatawad. Kapag tayo pinagpatawad, tayo yung lumaya unang-una sa bitterness, sa galit, sa envy, sa jealousy, yung mga negatibong dulot na to. Kaya sabi, huwag hayaan yung bitterness magkaroon ng roots. Kasi po tumutubo to, lumalaki. At minsan iisipin mo, sana may masama mangyari sa tao na to. Pero pag tinignan niyo po yung forgiveness, para siyang susi na binigay ni Lord para makalabas tayo sa kulungan nga po ng galit, ng tampo at paulit-ulit na sakit. At bakit tayo magpapatawad? Sinabi rin po sa binasa natin, dahil pinatawad muna tayo ni Kristo. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil deserving tayo. Hindi po. Pinatawad niya tayo dahil gracious siya. Sa cross, hindi niya binaliwala yung kasalanan. Binayaran niya nga ito eh. Kaya ang forgiveness natin sa pamilya, hindi galing sa lakas natin, kundi galing sa grasya ng Diyos. Again, hindi po niya binubura yung past, yung pagkapatawad, but it releases you from yung heart mo from being chained or imprisoned by it. Tanong, sino sa pamilya mo ngayon ang kailangan mo ipagdasal na mapatawad mo? O kahit wag mo munang i-approach, pinapatawad na kita kapatid o anak or tatay, ipagdasal mo muna. Yun ang simula. Minsan babaguhin ni Lord muna yung puso mo bago talaga baguhin yung sitwasyon. Hindi ito madali, kundi dahil ayaw mo manatiling bihag ng puso mo. Dahil sabi sa Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Yung offense po is something na tumisira sa maraming relasyon. Whether magulang, anak, kapatid, biyanan, manugang. Lord, itong hindi pagpapatawad ay isang kasangkapan ni Satanas para, Lord, talagang magbuo ng galit, ng puot sa kapwa-tao. Kaya, Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng greater compassion sa mga taong hindi na mapatawad, sa mga taong gumawa ng kasamaan sa amin. Hindi naman kailangang i-restore ang relationship, pero minsan, Lord, kailangan talaga kami ay matutong magpatawad gaya ng pagkapatawad mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.